Si Roy ay isang estudyante sa kolehiyo na nagbo-board malapit sa campus. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. 2 linggo bago magundas, unti-unti nang nauubos ang mga boarders sa bahay nila. Ang iba, maagang umuwi sa probinsya. Pero si Roy, nagdesisyon na lang na hindi na lang umuwi. Sayang pamasahe, saka ang hirap sumakay pagundas. Sabi niya sa kausap niya sa cellphone. Dito na lang ako. Bibili na lang ako ng kandila at magtitirik na lang sa simbahan. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kama at nagpatugtog ng musika habang nag-aayos ng gamit. Tahimik ang paligid at tanging kaluskos ng kanyang ginagawa at ingay sa labas lang ang maririnig. At nang bandang 9:00, bigla niyang narinig ang tunog ng gitara mula sa kabilang kwarto. Malamyos, banayad, at parang lalabay. Napahinto siya sa ginagawa. Hindi niya maalala kung may nakatira sa kwartong yon. Ang alam niya lang, umuwi na ang mga boarder noong nakaraang linggo pa. Pinatay niyang tugtog sa cellphone para makinig ng mabuti. Kalmado ang tugtugin, pamilyar ang tono, pero may kakaiba. Para bang mabagal at parang nakakalungkot. Matapos ang ilang minuto, tumigil ang gitara. Tapos, mula sa kabilang pader, may mahinang boses na nagsalita. Naiingayan ka ba? Nanlaki ang mata ni Roy. Hindi siya nakakibo. Lumipas ang ilang segundo bago niya narinig muli ang parehong tinig. Pero parang mas malapit na ngayon. Pasensya na. Matagal naman kasi akong di nakapagtugtog. Sandaling natahimik si Roy bago sumagot. Hindi, okay lang yan. Ang ganda nga eh. Hindi na sumagot ang tao sa kabilang kwarto. Nagpatugtog na lang ulit ito ng gitara. Malambing, mabagal, at parang kantang pampaantok. Habang nakahiga, napangiti si Roy at dahang-dahang napapikit. Hindi na niya namalayang nakatulog siya habang patuloy ang musika sa kabilang kwarto. Kinabukasan, naamoy niya ang kape mula sa kusina. Bumaba siya at nadatnan si Aling Minda, ang landlady na nagkakape sa harap ng radyo. Hindi ka pala umuwi, Roy? Tanong nito habang inaabot ang tasa. Hindi na po. Mahirap po kasi sumakay. Magtitirik na lang po ako ng kandila mamaya sa simbahan. Tumango ang matanda. Mabuti yan. At least, maalala mo pa rin ang mga nauna sa atin. Tahimik silang humihigop ng kape bago muling nagsalita si Roy. Nay, yung katabing kwarto ko pa na hindi rin umuwi. Gising pa yata kagabi, ang galing tumugtog ng gitara eh. Matagal na hindi nakakibo si Aling Minda bago mahinang nagsalita. Roy? Matagal nang bakante yung kwartong yun. Hindi ko na pinapaupahan. Ha? Paano yung... Yung tumutugtog? Putol ng matanda. Siguro si Joel yun. Napatingin si Roy habang mahinang umiti si Aling Minda. Musikero siya noon. Mabait na bata. Palaging nagigitara tuwing gabi. Pero nung undas nung 1 taon, nasagsaan siya habang pauwi. Hindi man lang nadalaw ng mga magulang. Dahil COVID noon at lockdown pa. Ako na nga ang nag-asikaso ng cremation at pinadala na lang ang abo sa kanila. Natahimik si Roy. At biglang, may malamig na hangin ang biglang dumampi sa batok niya. Mula sa itaas ng hagdan may marahang tunog ng gitara. Mabagal
pamilyar, at parang lalabay na narinig niya kagabi. Tahimik na bumalik si Roy sa itaas matapos ang usapan nila ni Aling Minda. At habang paakyat, ramdam niya pa rin ang bigat ng kwento. Parang naiwan sa hangin ang lungkot ni Joel. Pagpasok niya sa kwarto, napatingin siya sa dingding na kahoy na naghihiwalay sa kanila. Ilang sandali lang, narinig niya ulit ang mahinang kaluskos, kasunod ang pamilyar na himig ng gitara. Walang takot sa boses ni Roy at tanging awa at pangunawa lang. Joel, salamat sa tugtog mo kagabi. Ang ganda. Sabi nga ni Nay Minda, hindi ka na raw nakauwi noon. Pero kung andyan ka pa, ipagtitiri kita ng kandila mamaya ha, para makapagpahinga ka na. Walang tugon pero tumigil ang tugtog. Sandaling katahimikan lang ang sumunod, hanggang sa maramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Banayad at parang pagpapasalamat. Lumabas siya sa boarding house ng hapon na iyon, dala ang maliit na kandila. Nagtirik siya ng kandila sa simbahan at tahimik na nagdasal para sa mga taong pumanaw na at para kay Joel. Pagbalik niya ng gabi, humiga siya ulit. Tahimik na ang paligid. Wala nang naggigitara, wala nang boses mula sa kabilang kwarto. Ngunit, bago siya tuluyang makatulog, may naramdaman siyang parang mahinang pagtapik sa balikat niya, kasabay ng bulong na halos hindi marinig. Salamat. Ngumiti si Roy at ipinikit ang mga mata. At nung gabing yun, nakatulog siya ng payapa.